Update naman po tayo sa unang batch ng mga OFW na nirepatriate mula sa Middle East dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Kausapin po natin si OWA Administrator PY Kaunan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Makikikamusta lamang ho kami dun sa mga OFW na nakauwi na ho kagabi. Kamusta na po sila? 26 po ang nakauwi mula Israel at meron po silang kasamang 3 galing Jordan, isa galing West Bank at isa galing Qatar. Yung 31 po ay yung iba ho na ihatid na ho natin sa mga bahay ho nila at nakasama na ho nila ang kanilang mga pamilya kagabi pa lang. Yung iba naman ho ay hinaus po muna natin sa hotel at on the way pa lang po sa kanilang mga pamilya. Okay, ilan pa hong OFW ang inaasahan nating mapabalik dito sa ating bansa? At kung sakasakali, meron na ho ba tayong date kung kailan sila makakarating? Sa bansang Israel, meron po tayong susunod na batch, 50 po sila. At after po noon, meron na pong nagpalista around 23 as we are talking right now po, 23. So, yung 50 po, dapat po darating sila ng either June 26 or 27. Pero nagkaroon lang ho nga ng pagsasara ng airspace, kaya nag-a-adjust lang po sa schedule. So, in the next coming days, may update po tayo kung kailan darating yung batch 2 na 50 po nating kababayang OFWs mula Israel. Opo. Nagkaroon din po, Ma'am Connie, ng anunsyo ang ating Department of Foreign Affairs, si Yusek Ed De Vega, patungkol naman ho sa mga kababayan natin na galing naman ng Iran. Meron pong 8, scheduled po sila in the next coming days na bumalik at upon verification po dito sa OWA, 7 po sa 8 ay OFWs. I see. May mga nakausap din ho tayo, no, na nagsasabi na nagkakaroon sila ng pagdadalawang isip although nagpalista initially po sa inyo. Ano ho ba ang estado ngayon ng mga nagdalawang isip na bumalik dito sa ating bansa? At sila ho ba ay nagpalista ng muli? Sa bansang Israel po, 340 po ang ating pong natanggap na request for repatriation. For context po, meron po tayong 30,000 plus OFW sa Israel at nakatanggap po ang ating embahada sa Tel Aviv, pati po ang DMW at OWA ng 340 na mga tawag at request. Inisa-isa po natin, Ma'am Connie, yung 340 at doon po natin nakuha yung 26 na unang batch, 50 na susunod, at ito pong 23 na susunod pa doon sa 50. So kung makikita nyo po, medyo wala pa pong 100 out of the 340 yung pong confirm na gusto po nila magpa-repatriate. Okay. At automatic ho ba na maibibigay agad yung tulong ng gobyerno? O may mga screening pa ba silang kailangang pagdaanan? Ginawa na po natin yung screening before pa sila dumating. Binibigay po natin yung cash and reintegration assistance pagdating po nila dito sa Maynila, sa airport po mismo natin inaabot. Opo, para agad-agad po magamit po nila ito. Ito po ay para sa mga kababayan nating naapektuhan nitong nangyayaring gulo between Israel and yung Iran. Same amount din po, Ma'am Connie, ang binigay natin doon sa mga kababayan po nating umuwi starting last year from Lebanon dahil nga rin po doon sa kaguluhan na nangyari doon. Paano naman ho yung mga OFW na papaalis pa lamang sana? May maitutulong din po ba sa kanila? Well, sa ngayon po, Alert Level 3 ang itinaas ng ating Department of Foreign Affairs. Ang ibig sabihin ho nito ay pagdating sa Iran at sa Israel, yung ating po mga returning workers or balik manggagawa, hindi na po pinapayagang bumalik. Opo, umalis. So, yun naman pong mga kababayan natin sa ibang mga lugar in the Middle East, naglabas po ang Department of Migrant Workers ng anunsyo at abiso sa mga Philippine recruitment agencies na siguraduhin na magkakaroon muna ng mga flights kasi maraming yung cancellation, Ma'am Connie, na nangyayari ngayon at nasa stranded po yung ating mga kababayan sa mga airports katulad ng Dubai at ng Doha. So, yung pong tulong na ibinibigay natin, tuloy-tuloy lang naman po, no? May iba po na nag-aantay na lang na magkaroon ng opening doon sa
sa mga bansang ito para makapunta sila or makabalik. Yung iba naman po ay pumapasok doon sa ating mga government-to-government hiring programs sa iba-ibang lugar. At may iba rin naman po na nag-a-apply din sa mga licensed recruitment agencies po natin dito sa Pilipinas. Paano ho yung proseso kapag yung mga nagpapasundo po sa inyo ay undocumented? Same din ho ba yung mga benepisyo rin ho makukuha nila? Hindi ho tayo nagbabago ng trato. Basta po OFW, whether documented or undocumented. Ngunit nagkakaroon din lang ng konting challenge kasi po, kunwari po, yung ating pong mga kababayan sa Iran, yung iba po sa kanila, sa record po ng Department of Migrant Workers at ng OWA, ay dapat po nasa ibang lugar sila, katulad ng Dubai or ng Abu Dhabi or Doha. Pero they end up being in Iran. So nahihirapan lang po tayo sa monitoring, kaya we encourage, nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-contact po sa amin at patuloy po kami sa pagbigay ng ating contact email address, pati po yung ating national hotline na 1348 at bukas po ang ating mga Facebook accounts at social media accounts ng DMW at ng OWA. At nasa likod po nito yung ating 24/7 na call center dito sa OWA. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, ma'am. Yan po naman si OWA Administrator P.Y. Kaunan.